Kabanata 11:11. Kaya naman, kahit gusto niyang sampilan si Zephyr hanggang sa mamatay, ang tanging nagawa niya lang ay pigilan ang kanyang galit. Junior Brother Kan, ano kung sabay na tayo? Habang nakatingin kay Zephyr, maingat na nagtanong si Fan Fengyi. Sa sandaling ito, kahit natatakpan ng belo ang kanyang magagandang mata, makikita pa rin na inaabangan niya ito. Malinaw na malinaw kay Zephyr ang tungkol sa lakas ng Fan Fengyi na ito. Ang batang babaeng ito ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon at nagtataglay ng isang pambihirang cultivation. Lalo na ngayon, ang kanyang cultivation ay malamang na nasa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat sa espiritu. Bukod dito, ang Jalan Pure Land na ito mismo ay isang misteryosong academy, kaya natural lamang na mayroon itong ilang mga mana. Kaya naman, sa sandaling ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Fan Fengyi ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa tinaguriang king-level disciple. Lalo na itong nangyayari kung ikukumpara kay Sean Lee na nasa harap niya, natural lamang na mas magaling ito. Kaya naman, walang oras si Zephyr para makipaglaro sa batang babaeng ito. Kaya naman, pinili niyang baliwalain ang mungkahi ni Fan Fengyi at ang nagliliyab nitong magagandang mata. Sisigot na sana siya ng may ngiti, ngunit hindi niya inaasahan na sa oras na ito, isang boses ang nagmensahe. Sa tingin ko hindi mo na kailangang sumama sa amin, Junior Brother Kan. Bilang isa sa nangungunang siyam na disipulo sa antas ng hari, isa ka ng walang kapantay na eksperto sa murang edad mo. Junior Brother Kan. Hindi ko alam kung tama ako o mali. Sabihin mo sa akin. Pagkasabi niya noon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Sa isang iglap, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Tatanggi na sana siya ngayon, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala kawalang utang loob si Sean Lee at paulit-ulit siyang ginagalit. At ang mga salita niya ay halatang nagbabanta kay Zephyr. Para kay Zephyr. Susuko siya sa mahihinang ngunit hindi sa malalakas. Aalis na sana siya, pero naiirita siya sa mga nagbabantang salita. Haha. Dahil inimbitahan ako ni Fengyi, kung tatanggi pa ako ulit, medyo magiging walang utang na loob ako. Ikaw. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang naging malungkot ang mukha ni Sean Lee. Gayunpaman, napansin ni Zephyr na sa isang banda, isang mahina at misteryosong ngiti ang malinaw na gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Niloko ako. Biglang gumalaw ang puso ni Zephyr, at pagkatapos ay nagsimula siyang ngumiti ng mapait. Malinaw na kalkulado na ng batang babaeng ito ang lahat ng ito. Kahit siya ay naiirita, planado ito. Malinaw na inakala ng batang babae na pipiliin siyang lokohin ni Sean Lee. Ang babaeng ito ay hindi simple. Nagpadala ng mensahe ang Nine Netherbird. Naiintindihan ko. Sagot ni Zephyr sa kanyang puso. Dahil napagdesisyonan na nilang maglakbay ng magkasama, natural lang na hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo. Mabilis silang lumipad pasulong, naghahanap ng ilang bihirang kayamanan paminsan-minsan. Kahit hindi niya masyadong gusto ang Sean Lee na ito, ang lakas ng lalaking ito ay pambihira. Ang kanyang cultivation ay nasa kalahating hakbang patungo sa espiritu, kaya nagpakita siya ng kakaibang kurbadong espada. Ang kurbadong espada ay parang sirang buwan. Kapag ito ay iwinagayway, hindi mabilang na talam na enerhiya ang nagkukross. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong mahahabang espada, ito ay mas kakaiba. Walang anumang bagay na tinatawag na pagbubukas at pagsasara bilang isang mahabang espada. Sa kabaligtaran, ito ay medyo mas mapanlinlang at malungkot. Ito ang Zuan Tian Divine Fruit. Habang papalapit na sila, biglang sumigaw si Fan Fengyi dahil sa pagkagulat. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan at dali-daling lumipad pasulong. Ang kanyang kaaya-aya na katawan ay parang isang sumasayaw na diyosa at ang kanyang ekspresyon ay napakaganda. Fengyi, napakaswerte mo. Hindi ko magagamit ang Zuan Tian Divine Fruit. Pumitas ka na. Nakangiting sabi ni Sean Lee. Kabanata 11:12. Kayang kontrolin ng Zuan Tian Divine Fruit ang isip at tunay na enerhiya ng isang tao, ngunit hindi ito gaanong kapakipakinabang para sa sariling tunay na enerhiya. Kaya naman, direktang ibinigay ni Sean Lee ang Zuan Tian Divine Fruit kay Fan Fengyi. Gayunpaman, para kay Zephyr sa isang banda, wala siyang pakialam. Sa halip, direkta niya itong binaliwala. Gayunpaman,
hindi kailangan ni Zephyr ang Zuan-Tian Divine Fruit na ito, kaya wala siyang pakialam. Bukod pa rito, hindi niya kailangang makipag-away kay Fan Fengyi para sa maliit na Zuan-Tian Divine Fruit na ito. Habang pinapanood niya ang mapang-akit na katawan ni Fan Fengyi na nawawala sa harap ng kanyang mga mata, ang ekspresyon sa mukha ni Xionli ay biglang nagsimulang magbago ng marahas, at naging walang kapantay na mabangis. Zephyr, sa tingin ko ay sapat na ang proteksyon at mga benepisyong natamo mo sa daan. Ngayon, mas mabuting umalis ka na rito sa lalong madaling panahon. Kung aalis ka ng ganito, pagagalitin kita. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Zephyr, at palihim siyang nagpadala ng mensahe sa boses. Nang magmulat at pumikit ang kanyang mga mata, biglang sumiklab ang dalawang matatalim na ilaw. Bigyan mo ako ng mukha. Sino ka sa akala mo? Swoosh! Pagkatapos masabi ang mga salita ni Zephyr, labis na nagalit si Xionli. Isang napakalawak na aura ang unti-unting kumalat mula sa kanyang katawan. Mga guhit ng matatalim na enerhiya ang palm unit sa hangin at some iris sa nakapalibot na espasyo. Zephyr. Pinagmumukhaan kita, pero hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Mula simula hanggang ngayon, matagal na kitang tiniis. Pero, mapalad ka na maging isa sa 9 na disipulo sa Antas Hari. Ngayon, talagang mapagmataas ka at matapang. Umalis ka na. Kung tungkol naman sa sukdulan ng pagtitiis ni Xionli, sa wakas ay umungal siya sa mahinang boses. Bilog ng matalim na enerhiya ang mabilis na gumalaw at hamagod patungo sa katawan ni Zephyr. Ang enerhiyang may talim ay hinubog sa hugis ng isang gasuklay, at ang talas nito ay sapat na upang hatiin ang isang bundok sa isang iglap. Gayunpaman, sa harap ng matalas na enerhiyang ito, nakatayo roon si Zephyr na parang hindi niya ito pinansin. Ang tunay na lakas ng taong ito ay nasa antas lamang ng Black Shield King. Sa pinakamataas na antas, isa siyang pambihirang kalahating hakbang sa Spirit Expert. Napakaswerte niya na makarating sa espasyong ito. Siyempre, hindi magiging seryoso ang ganoong kalaban na si Zephyr. Nang makitang ang matalas na enerhiya ng kabilang panig ay malapit ng sumugod at tingnan ang ekspresyon ng kabilang panig, bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Zephyr at kumaway ang kanyang mahabang roba. Sa loob ng roba, ang anino ng kamao ay kumurap na parang dragon na pumapasok sa dagat, na gumugulo sa buong espasyo. Ito ay isang gulo, na parang tinakpan ng suntok na ito ang buong espasyo. Bang! Marahas na bumangga ang kamao sa talim na enerhiya ng kabilang panig. Bukod dito, sa ilalim ng gulat na tingin ni Xionli, agad nitong winasak ang talim na enerhiya ng kabilang panig. Bukod dito, ang lakas ay wala kahit saan at agad na humiwas sa hangin. Para bang isang kamao ng dragon ang iwinawagayway, at walang awang bumagsak ito. Boom! Walang kapantay ang lakas ng suntok na ito, at ang banal nitong kapangyarihan ay parang isang bilangguan. Binalot ng lakas ng suntok na ito si Xionli, na hindi nakatiis at napalipad. Puff! Pakiramdam ni Xionli ay parang nawalan ng kontrol ang lahat ng kanyang mga panloob na organo. Sa ilalim ng matinding sakit, nabali ang kanyang mukha at hindi niya mapigil ang dumura ng dugo. Zephyr! Hindi kita bibitawan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xionli ay nabagot, at siya ay nasa isang estado ng pagkabaliw. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ni Zephyr na parang nagyayelo, hindi niya mapigil ang manginig. Kabanata 11:13. Kahit nagalit niya itong sinabi, hindi na niya naisip ang makipaglaban pa. Bukod dito, alam ni Xionli na wala siyang laban kay Zephyr dahil lang sa kaya niya itong saktan sa isang suntok lang. Mabilis lang siyang makakaalis ng may sama ng loob. Ha! Nasaan si Senior Brother Xionli? Pagkatapos makuha ang banal na prutas, si Fan Fengyi ay bumalik sa lugar na ito nang may paglalaro. Nagmulat at pumikit ang mga mata ni Zephyr, at sumili ang sinag. Habang nakatingin sa batang babae sa harap niya, bahagya siyang ngumiti. Ano sa tingin mo? Malinaw na sinadya ng batang babaeng ito na iwan. Bukod pa rito, habang naglalakbay, napansin ni Zephyr na tila walang magandang impresyon ang batang babaeng ito kay Xionli, at ginamit lang niya ito. Bagamat hindi talaga gusto ni Zephyr si Xionli, hindi ibig sabihin nito na mahilig si Zephyr na maging baril. Mukhang may reklamo si Junior Brother Kan tungkol kay Fengyi.
Umikot ang magagandang mata ni Fan Fengyi habang nakatingin kay Zephyr Khan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang nakabibighaning aura habang dahan-dahan niyang ibinubuka ang kanyang bibig upang magsalita. Sa ilalim ng alindog na ito, tila nanlabo ang mga mata ni Zephyr, at hindi mapigilan ng kanyang katawan ang maglakad patungo kay Fan Fengyi at bumulong. Paano naman magkakaroon ng mga reklamo? Swoosh! Sa sandaling lumapit siya kay Fan Fengyi. Bigla na lang gumalaw ang katawan ni Zephyr, at ang kanyang braso, na parang isang unggoy na may mahabang braso, ay lumitaw sa harap ni Fan Fengyi na parang kidlat. Direktang hinaranggan ng mga braso niya ang balingkinitan niyang baywang. Sandaling-sandali, isang banayad at komportableng pakiramdam ang agad na bumalot sa katawan ni Zephyr. Ang mahinang halimuyak ay mas kaakit-akit at malalim, na siyang dahilan kung bakit hindi namamalayang natutokso ang mga tao. Handa siyang malasing. Sa sandaling ito, kahit si Fan Fengyi ay hindi inaasahan na sa sandaling hinawakan ng Zephyr na ito ang kanyang baywang, ang kanyang katawan ay malinaw na tumigil sandali at pagkatapos ay nanigas. Bagamat natatakpan ng manipis na belo ang kanyang magandang mukha, ramdam pa rin ang pagkabigla sa kanyang magandang mukha. Ikaw. Ikaw. Habang nakatingin siya kay Zephyr na may ngiti sa mukha, wala siyang kahit anong senyales na nakukulam siya. Nang maisip niya ang naguguluhang ekspresyon ng Zephyr ngayon lang, hindi niya maiwasang mapangiti kahit na matindi at magalit siya. Habang nakatingin sa kahalili ng Jalan Pure Land, na naninigas ang katawan at namutla ang magandang mukha, biglang nakaramdam ng labis na kaligayahan si Zephyr. Gayunpaman, ang pinakanakakapreskong bagay ay ang paghawak ng kanyang palad sa balingkinitan na baywang ng kabilang panig, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Ang ganda talaga ng katawan ng babaeng ito. Habang nag-iisip siya, si Zephyr ay lalong nagiging mapagmalaki. Sapat na ba ang bentahe mo? Dahil sa pakiramdam na ang kanyang katawan ay labis na sinamantala ng walang hiyang si Zephyr, hindi napigilan ni Fan Fengyi na sawayin ito sa mahina at galit na boses. Anong nangyayari? Ano ba tong ginawa ko kanina lang? Pagkarinig sa boses ni Fan Fengyi, agad na nagpakita ng blankong ekspresyon ang mukha ni Zephyr, na para bang bigla siyang nagising. Mabilis na lumitaw ang gulat sa mukha niya. Zephyr. Ang tanga mo. Kahit na taga Jalan Pure Land si Fan Fengyi, siya pa rin ang may hawak ng dominanteng posisyon sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang kanyang ugali at paggaling ay umabot na sa sukdulan, ngunit ngayon ay hindi niya mapigil ang magmura. Kabanata 11:14. Sobrang galit niya sa kanya. Sa sobrang galit niya, nangangati na ang mga ngipin niya. Malinaw na nagsisinungaling ang Zephyr na ito. Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan si Zephyr. Total, nang sumagot siya, kailangan niyang sabihin sa publiko na nakulam niya si Zephyr. Sa puntong ito, hindi siya naging makatwiran. Bukod pa rito, nang maisip niya kung paano niya talaga isinumpa ang isang lalaking hindi niya kilala, at kung paano ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na isinumpa niya ito, maging si Fan Fengyi, na puno ng determinasyon, ay hindi maiwasang manginig. Nang maisip niya kung paano paulit-ulit na hinahawakan ng malaking kamay ni Zephyr ang kanyang katawan, habang iniisip niya ito, lalo siyang nasasaktan. Woo! Sa mga nagtatakang mata ni Zephyr. Umiyak talaga siya. Umiiyak. Umiiyak. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Zephyr. Ito ang tagapagmana ng Jalan Pure Land, ngunit ngayon, umiiyak siya na parang isang batang babae. Kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Huwag kang umiyak. Habang nakatingin kay Fan Fengyi, hindi mapigilan ni Zephyr ang mapait na mapait na mapait na mapait na mapait na mapait na mapait. Woo! Hindi inaasahan, pagkasabi ni Zephyr, sa sumunod na sandali, mas lalong umiyak ang batang babae. Huwag kang maging malupit. Kung alam ko lang noon pa, hindi ko sana siya ginalaw. Hindi niya inaasahan na iiyak ng ganito kalakas ang batang babae, na siyang ikinalungkot ni Zephyr. Gayunpaman, kailangang sabihin na kahit na malakas ang pagdiin ni Zephyr sa isang kamay, sa kabilang banda, ang katawan ay lubos pa ring nasisiyahan. Sa sandaling ito, ang kanyang braso ay nakapalibot sa katawan ni Fan Fengyi. Ang katawan ng kabilang panig ay kalahating nakasandal sa kanya dahil sa pag-iyak.
Ang ganda ng kanyang katawan na may matamis na amoy ay talagang nakapagpapainit sa pakiramdam ng mga tao. Sus Mariosep. Batang babae, naglalaro ka sa apoy. Nang maramdaman ang emosyon sa kanyang puso, hindi napigilan ni Zephyr ang mapabuntong hininga. Habang umiiyak, naramdaman din ni Fan Fengyi ang emosyon ni Zephyr. Emph. Agad na hindi napigilan ni Fan Fengyi ang isang malamig na sungoat habang marahas niyang itinutulak palayo si Zephyr. Matapos titigan si Zephyr gamit ang kanyang magagandang mata, galit siyang naglakad paarap. Nang sa wakas ay iniwan siya nito, huminga ng malalim si Zephyr ng ilang beses. Bagamat mainit ang pakiramdam ngayon, hindi niya ito matiis. Magkatabi sila. Tila napunta sa kakaiba at alang-inang sitwasyon ang kapaligiran. Hindi lang iyon, mayroon ding kakaibang taglay na kakaiba. Habang iniisip pa rin ni Zephyr kung paano babaguhin ang nakakailang na kapaligiran, isang nakasisindak na pagsabog ang biglang narinig mula sa himpapawid. Tapos, sa ibabaw ng kawalan, unti-unting lumitaw ang mga daloy ng aparisyon, multo. Nariyan ang ebolusyon ng mga Diyos, mga sinaunang bulwagan, mga sinaunang larangan ng digmaan, at mga walang kapantay na general ng militar. Habang unti-unting lumalabas ang iba't ibang aparisyon, multo, hindi mabilang na sinag ng Diyos ang pumailan lang sa kalangitan at tumagos sa mga ulap. Unti-unting kumalat ang mga sinag ng liwanag sa buong lugar sa loob ng 50 kilometrong radius. Ito ang resulta ng sukdulang ebolusyon ng natatanging kasanayan, kabilang ang sinag ng sinaunang Diyos na inilalabas ng kataas-taasang kayamanan. Anong nangyayari? Nang makita ang sinaunang aparisyon, multo, bahagyang naantig si Zephyr. Sa sandaling ito, itinaas din ni Fan Fengyi ang kanyang magandang mukha at tumingin sa hinaharap. Tara na at tingnan natin. Nagtaas ng boses si Zephyr. Bahagyang tumanggo si Fan Fengyi. Bagamat hindi niya sinagot si Zephyr, hindi niya ito tinanggihan. Gayunpaman, ang pamumula sa magandang mukha ng dalagang ito ay malinaw na nagpapakita na ang kanyang puso ay hindi pa rin gaanong kalmado sa sandaling ito. Kabanata 11:15. Sa sandaling ito, isang kakaibang liwanag ang biglang sumilay sa katawan ni Fan Fengyi. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang katawan ni Fan Fengyi, at isang palawit ang nakita sa kanyang kamay nang hawakan niya ito. Isang sinag ng Diyos ang hinigop at umunlad dito, at pagkatapos ay itinuro nito ang isang posisyon. Doon sumiklab ang karangyan. Tara na. Ibinuka ni Fan Fengyi ang kanyang bibig at kinausap si Zephyr. Sa sandaling ito, may bahid ng kaunting pag-aalala sa kanyang tono. Swoosh! Hindi tumutol si Zephyr at mabilis na nagpakita ng flash shining. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa target. Doon. Sunod-sunod na lumitaw ang figure. Malinaw na napansin ng mga taong ito ang sinag ng Diyos sa ibabaw ng kawalan. Gayunpaman, nang lumitaw sina Zephyr at Fan Fengyi, ang sinaunang sinag ng Diyos sa kawalan ay nawala na. Tanging ang mga naunang dumating lamang ang hindi nakaiwas na magpakita ng kawalan ng magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatatanda kong ate. Nang lumitaw si Fan Fengyi, tatlong magagandang babae ang nakakita na sa kanya. Kumaway sila sa kanya. Ang tatlong babaeng ito ay pawang kakaiba. Ang kanilang mga aura ay katulad ng kay Fan Fengyi. Bagamat pambihira silang tatlo, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila ni Fan Fengyi. Malinaw na ang tatlong babaeng ito ay pawang mga disipulo ng Jalan Purong Lupain. Bagamat ang mga aura ng tatlong babaeng ito ay katulad ng kay Fan Fengyi, hindi nila natakpan ang kanilang magagandang mukha. Halata na ang kanilang mga katayuan ay lubos na magkaiba. Napakahalata na ang sinag ng Diyos na lumalabas mula sa kakaibang palawit sa katawan ni Fan Fengyi ay halos kapareho rin ng sa kanilang tatlo. Dapat itong maging kasangkapan para sa komunikasyon sa kanilang akademya. Ito ay si Fan Fengyi mula sa Jalan Pure Land. Hindi ko inaasahan na si Fan Fengyi pala talaga iyon. Matagal nang nababalita na ang walang kapantay na kagandahan ng Fan Fengyi na ito ay tunay na kahanga-hanga. Kung makakasama ko ang isang magandang babae ng isang gabi, handa akong mabuhay ng wala pang 10 taon. 10 taon na bawas. Kahit 100 taon na bawas ay sapat na para sa akin. Nang marinig ang usapan ng mga nakapaligid na tao, kahit galit si Fan Fengyi, wala siyang pakialam. Sa halip,
Unti-unting lumalabas ang mga manipis na malamig na aura mula sa kanyang katawan. Ang batang babaeng ito ay nasa gitna ng matinding gulo sa harap ni Zephyr kanina lang. Sa oras na ito, puno siya ng galit. Sa oras na ito, ang mga boses ng mga tao sa paligid niya ay halatang lalong nagpagalit sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng galit sa oras na ito. Anong nangyayari? Sabi ni Fan Fengyi nang may paos na boses habang nakatingin sa tatlong kapwa-disipulo. Kahit galit, ang boses ay may taglay pa ring mahinang alindog, na siyang dahilan kung bakit hindi maiwasan ng mga tao na mabigani. Isang walang kapantay na banal na sandata ang lumitaw dito, at sa sandaling lumitaw ito, isang sinauna at kataas-taasang aparisyon, multo ang lumitaw. Ang ganitong uri ng aparisyon, multo ay nakakatakot na walang kapantay. Kahit na mas maaga kaming dumating, hindi namin nagawang hawakan ang talon ng walang kapantay na banal na sandatang ito. Walang magawang sabi ng isang magandang babae. Tama. Sa pagkakataong ito, masyadong nakakatakot. Ang walang kapantay na banal na sandata na iyon ay isa lamang walang kapantay na nakamamatay na sandata. Tila kaya nitong makipag-ugnayan gamit ang kaunting banal na kapangyarihan sa kalangitan. Ang ilan sa mga eksperto na sumubok na makipag-ugnayan dito ay napigilan ng kaunting banal na kapangyarihang ito at direktang nadurog at naging hindi mabilang na malabong laman at dugo. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang maprotektahan ang kanilang mga katawan. Sabi ng isa pang babae sa pamamagitan ng boses.